Magandang good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Kamusta kayo? And we are here ulit, okay, para magbahagi ng salita ng Panginoon. At syempre, sasamahan niyo ako sa pagbabasa. Okay? At ngayon ay last verse, or sa verse 16 na pala. Tama, last verse na po tayo. Okay, dito sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Okay, so ngayon ay merong dakilang utos ang Panginoon, okay, para sa mga naiwan niya, okay, nung siya ay namatay, okay, at after 3 days, okay, yung tinalakay natin last na live natin, okay, after 3 days ay sila po or ang Panginoon ay nabuhay, okay. So salamat sa Panginoon dahil hindi siya natiling namatay. Okay, siya ay muling nabuhay. At ngayon, titingnan natin yung kanyang dakilang utos. Okay, at hoping and praying na ito ay magpapala sa atin. Okay, at ito ay ma-apply natin at sundin natin. Okay, ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Alright, so simulan natin. Okay, dito sa verse 16, sabi dito, ang laging isang mga alagad nga ay pumunta sa Galilea or Galilee, sa bundok na itinakda sa kanila ni Jesus. At nang siya ay nakita nila, siya ay sinamba nila, ngunit ang iba ay nag-alinlangan. Okay, so yung mga alagad ng Panginoon, okay, yung sila Mary, okay, sila ay pumunta sa bundok, okay, at nakita nila ang Panginoon. Ang nakakalungkot dito sa verse 17, okay, siya ay sinamba nila, ngunit ang iba ay nag-alinlangan. Okay, minsan nagdo-doubt pa tayo, no? Kumbaga, nag-aalinlangan pa tayo kung totoo nga ba ang Diyos. Kasi baka multo lang, okay? For your information, okay, ang nakita nating multo dito sa mundo ay hindi talaga totoo yung kamag-anak natin na namatay. Okay? So, lahat po tayo, okay, kapag namatay po tayo, ay diretso na po tayo sa langit or sa impyerno. Okay? Kaya, kailangan natin na mag-pray, okay? Tayo ay manalangin, okay? Nabigyan tayo ng Panginoon, okay, na hindi tayo tuksohin ni Satan, okay, at hindi tayo mapaniwala doon sa multo na nakita natin ngayon. Okay? Kaya nung sila ay nakita nila ang Panginoon, okay? So hindi pa sila niniwala, agad nag-alinlangan pa. Okay? So iba kasi yung sitwasyon nung time ng Panginoon, okay, nung siya ay namatay at muli siyang nabuhay. At iba rin yung sitwasyon yung ngayon. Kasi yung ngayon, okay, yung mga namatay, okay, na kamag-anak natin, mga kapatid, kakilala, okay, hindi na sila yung sila talaga. Okay, kung nakita tayo ng multo, tama, mayroong multo dito sa mundo, totoo yon, pero dinadaya lang tayo ni Satan. Kaya kapag ikaw ay nakita ng multo, ibig sabihin, hindi ka saved, hindi ko pa tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay, kaya like kong sinasabi sa inyo, if you have no God to your life, okay, kung wala kang Panginoon sa buhay mo, matakot ka. Bakit? Kasi kapag namatay tayo, diretso tayo sa impyerno. Hindi pa tayo yung magiging multo na pupunta dito, sa gilid, sa bahay, okay, lilipad. Hindi. Yung sinasabi nilang purgatorio na kapag namatay ka, ay sa gitna ka lang. Kasi diba, ito yung langit, ito yung impyerno. Tapos ngayon, kapag namatay ka, sa gitna ka lang. Hindi totoo yun. Kasi kapag tayo ay namatay, diretso na po tayo sa langit o kaya sa impyerno. Ang nakakalungkot karamihan sa atin ay pupunta sa impyerno. Bakit? Kasi tayo pa isang makasalanan. Okay, sabi sa Romans 6:23 o Romans 3:23, okay? Sabi doon, lahat ng mga makasalanan ay hindi makakaabot doon sa kalatihan ng Panginoon. Okay? At sabi sa Romans 6:23, okay? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, ang bayad po nun ay kamatayan. Ano yung kamatayan na yun? Yung kamatayan na po yun ay yung impyerno.
Dito napakainit na. Paano pa kaya sa impyerno? At ako mismo concerned sa'yo na nanonood. Kasi, kailangan mong malaman yung katotohanan. Okay? Yung katotohanan na tama. Okay? Kasi, kapag tayo ay namatay ngayon na, kung hindi natin alam kung saan tayo pupunta pag namatay tayo sa impyerno, doon may execute sinasabi sa Bible, sa Romans 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Paano yun? Kapag ako ay namatay sa impyerno na, at magiging multo na ako. Hindi. Okay? Kapag tayo po, okay, ay nanampalataya sa Panginoon, may posibilidad na tayo po ay maligtas sa impyerno. Paano? Sabi sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang Diyos yung nagsasabi, hindi po ako nagsasabi. Ang Diyos po yung nagsabi. Ang kailangan po natin ay maniwala sa Panginoon na siya ay ililigtas natin. Ililigtas tayo. Okay, dito sa verse 17, sila pa ay nag-alinlangan na Panginoon ba yan? At ngayon nawa huwag tayo mag-alinlangan. Kasi totoo yung sinasabi sa Bible. Revelation 21:8, lahat ng mga sinungaling ay pa-art doon sa impyerno. Nakakatakot po sa impyerno dahil merong una hindi namamatay, okay? At wala dong tubig kahit mag-request ka pa. Meron isang, si Lazarus isang mayaman. Siya ay nag-request kay Abraham. Amang Abraham, pwede bang bigyan mo ko ng isang patak lang ng tubig kasi napakainit dito? Wala na. Sabi niya, Amang Abraham, pwede bang sabihin mo sa aking mga kapatid, sa aking mga kamag-anak, na merong totoong impyerno kapag namatay ay sila ay mabubuhay sa impyerno. Sabi ni Amang Abraham, hindi. Hindi pwedeng bababa kami kasi hindi sila maniniwala. Hayaan mo yung mga nagsishare ng gospel, kagaya nito. Hayaan mo yung mga nagsishare ng word of God. Okay, mga pastor, na abutin ang iyong mga kamag-anak. Pero kasi, ang kailangan kasi tayo mag-decide. Hanggat nabubuhay pa tayo dito sa mundo, hanggat andito pa tayo, okay, mag-focus tayo dito sa present, ngayon mismo, sa ating ginagawa. Okay, kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kailangan natin papasokin ang Diyos sa ating buhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, which is yung heaven. Yung langit lang naman talaga yung ating tahanan . Dito sa mundo, temporary lang. Mukha natin, papangit tayo. Gamit natin, masisira, mawawala. Okay? At itong mundo, time will come, mawawala rin. Kaya kailangan natin, okay, manampalataya sa Panginoon. Sabi sa Romans 10:9-10, if you confess, okay, isasummarize ko na lang, o isasummary ko na lang, na sabi doon, kung ikaw ay nagpakumbaba, humingi ng tawad, at tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Okay? Ikaw ay magkakaroon ng banal na espiritu. Okay? Kailangan lang natin papasukin ang Diyos sa ating buhay ng taos-puso. Okay? Kaya, kung hindi ka paligtas, meron kaming prayer. Susundan mo lang ako. This prayer is prayer of acceptance. Tinanggap po ng Panginoon, kaya ako ligtas na ako, sure. 100%. Kaya may tinatawag na assurance of salvation. Ano sabi dun sa Romans 10:10? Okay? Kapag tinanggap mo ang Panginoon, thou shalt be saved with ed. Ibig sabihin, past tense. Past. Okay? Ikaw ay maliligtas. Okay? So ngayon, mag-pray po tayo. Susundan mo ako sa prayer if you want. Okay? Na maligtas sa impyerno. At itong prayer na to, hindi ito talaga yung daan. Ito lang yung paraan. Okay? Ito yung paraan para tayo po ay maligtas sa impyerno. At ang magliligtas talaga sa atin ay ang Panginoong Jesus. Hindi ako. Okay? Hindi ang tao, hindi ang pagiging mabuting tao, kundi ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Let's pray. Sundan mo ako. Panginoon, salamat po sa tunay na narinig ko ngayon
Salamat po dahil andyan po kayo para bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay. Papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon, kung ikaw ay decide ngayon, okay, June 13, 2024, yan yung iyong kapanganakan, which is ikaw ay na-born again, totoong anak ka na ng Panginoon. Okay, congratulations at see you sa langit. Okay, kapag sining mauna, okay? So, tayo mamamatay. Pero meron pang plano ang Panginoon sa atin, kailangan pa natin mag-share ng gospel, ng word of God. Okay, kaya ikaw ay saved na, okay? So, yun yung spiritual birth na tinatawag, okay? So, meron tinatawag na birthday, dahil mahalaga yung birthday, sineselebrate natin yan every year, at may tinatawag din tayong spiritual birth. Okay, ako, tinanggap ko ang Panginoon noong October 21, 2016. I'm 8 years saved. Okay? At ngayon ay itutuloy natin, okay? Sabi dito, okay, makita natin dito yung dakilang utos ng Panginoon. Sabi dito sa verse 18, at si Jesus ay lumapit at nagsalita sa kanila na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin. Verse 19, okay? Kaya sa inyong paghayo, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Kailangan daw nating i-share yung word of God, yung gospel, gaya ng aking share kanina na salvation, assurance of salvation. Okay? Ang Diyos ay nag-utos sa atin na i-share. Kaya kung ikaw ay niligtas na, okay, i-share mo. I-share natin yung word of God. I-share natin itong Facebook Live para makita, mapanood ng buong mundo. Kung tayo nag-share tayo ng mga jokes, okay, mga balita, pero mas magandang i-share natin itong mismong live para malaman nila, okay, ang kaligtasan at sila ay maligtas sa impyerno. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon eh. Ano pa sabi niya? Na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at banal ng Espiritu. Kailangan daw ay mabautismuhan sila. Okay, kung ikaw hindi ka pa nabautismuhan, tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, punta ka, okay, sa church. Okay? At magpabautismo ka dahil tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas. Sabi sa verse 20, na tinuturuan silang ganapin ang lahat ng mga bagay anuman ang aking inuutos sa inyo, at narito ako ay kasama nyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito. Siya. Now, basic lang yung utos ng Panginoon. Kailangan nating mag-share ng Word of God, ng Gospel, the Great Commission. Okay? Para kung ikaw hindi mo pa alam magturo, hindi mo pa alam mag-share ng Word of God, ng Gospel, itong video na to, pwede mo siyang i-share. Okay? Pwede mong i-share yung video na to, okay, para maabot yung mga tao, okay, na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Alright? Kaya nawa, okay, sundin natin ang utos ng Panginoon. At sabi sa last, okay, siya lang ay narito. Kasama natin siya. Actually, ngayon kasama natin. Ang Diyos ay nangungusap, okay, may tinatawag na Holy Spirit. Okay? Kaya, yung Holy Spirit, ang Diyos po yun. Siya po ang nangungusap. Okay? Kaya nawa, araw-araw tayong sumunod sa banal na Espiritu. And I am always pray to God, Panginoon, nawa mangusap po ang banal na Espiritu sa akin para maging tama yung aking decision, maging tama yung aking gagawin, okay? Maging tama yung aking pagpananalita, maging tama yung aking sasabihin sa mga tao, okay? Kasi ang Diyos ay makapangyarihan at ang banal na Espiritu ay ang Diyos yun. Ang banal na Espiritu ang magsasabi sa atin ng tamang gawin. Kaya mapansin natin, kung di tayo nakapag-isip, double-minded tayo, ibig sabihin wala doon yung Holy Spirit.
Kaya mag-pray tayo lagi. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami, o bigyan niyo ako ng yung mangusap sa akin ng banal na Espiritu. Okay? So, salamat sa inyong panonood. Okay, see you tomorrow. And God bless. Alright? Comment lang kayo kung taga saan kayo. Okay? At kung hanggang saan, okay, nakakarating itong video na to. Glory to God. At tapos na pa tayo.